Conrado, ikaw, kumusta ka na kaibigan? Matagal na panahon na tayong hindi nagkita. Magmula nang... Wag na wag mo akong matawag-tawag na kaibigan. Dahil sa ako'y naiirita. Wala akong kaibigang traidor. Kinana mo ang babaeng nooy kaisa-isa ang laman ng puso't isip ko. Ang babaeng nagbigay kulay at saya sa aking buhay. Hinding-hindi kita mapapatawad ka na. Hinding-hindi. Tandaan mo yan. Punong-puno ng galit na pagkakasabi ni Mang Conrado kay Itay Cano. Ngunit sa kabila ng lahat, ay mas pinili pa rin ipanatag ni Itay Cano ang kanyang emosyon. Kinausap niya ng mahinahon at maayos ang nooy dati niyang kaisa-isahang matalik na kaibigan at kababatang si Mang Conrado. Conrado, matagal ng panahon ang lumipas. Hanggang ngayon ba iyon at yun pa rin ang laman ng isip mo? Patuloy pa rin bang pinaghaharian ng poot, galit at selos ang puso't isipan mo na kahit pa'y ang katotohanan at paulit-ulit kong sinasabi sa iyo noon pa man at maging sa ngayon, kaibigang Conrado, hindi naging kami ni Tilenay kailanman. Hindi siya nagkaroon ng puwang sa aking puso. Sagot sa kanya ni Itay sa mahinahong paraan, subalit, tumahimik ka, Cano. At ikipot mo yang tampalasan at lapastangang bunganga mo. Animal ka, Cano. Oo, wala akong sinabi kung hitsura lang ang pagbabasihan sa ating dalawa. Pero, kung pera o kayamanan ng pagbabasihan ay di hamak na mas marami akong kayamanan at mga ari-arian. Subalit bakit ikaw pa rin ang pinili ni Tilenay? Ha, Cano? Ano bang meron ka na wala sa akin? Animal ka! Sambit pang muli ni Mang Conrado kay Itay. Samantalang kami noon ay wala talagang ka-idea kung ano o sino ba ang babaeng kanilang pinag-aawayan. Gaano nga ba ito kaseksi, kaputi o kaganda? Dahilan upang mabaliw-baliw itong si Mang Conrado sa babaeng yon at naging ugat pa ng pagkasira ng kanilang magandang samahan at pagkakaibigan ni Itay. Wala kaming alam sa lahat, kaming tatlong magkakapatid, maliban na lamang sa apat na mga kaibigan ni Itay na sina Mang Octavo, Mang Clarito, Mang Rudy at maging ang magtataring si Mang Iko. Dahil, Conrado, bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? O di kaya manalamin ka? Alamin mo kung ano ba ang wala ka na meron itong aming kaibigang si Paring Cano. Dinig naming seryoso at makahulugang pagkakasabi nitong katabi ni Itay na si Mang Octavo. Sa nooy makikita nang nangangalit na ang mga ngipin dahil sa matinding galit kay Itay na si Mang Conrado sa sinabing yon ni Mang Octavo kay Mang Conrado. Mabilis naman yung dinugsungan nitong si Mang Clarito. Kung baga sa isang sikat na singer si Jess ay second voice itong si Mang Clarito at sinabi niyang, tamang lahat ng mga sinabi sa iyo ni Paring Octavo. Ha, Conrado? Oo nga't, wala kaming masasabi sa iyo. Kung pera lamang o kayamanan o maging mga ari-arian ang pagbabasihan sa iyo. Dahil alam naming simulat sa pool ay marami kayo noon. Pero, ito ang pinakamahalaga o importanteng dapat mong malaman. At mapansin mo, Conrado, dahil malaking malaki at malayong malayo si Paring Cano kung ikukumpara sa iyo. Huwag ka sanang magagalit, Conrado. Isang mabuting tao. Itong aming kaibigang si Paring Cano. Marunong makisama sa lahat. Maging bata man o matanda man. Kung kaya't hindi malabong kahit sinong babae ay mapapaibig sa aming kumparing si Paring Cano. Mas lalo pang ang tumaas at naging magaspang ang boses ni Mang Conrado at nanggagalaiti na ito sa matinding inggit at galit kay Itay Cano nang marinig niya ang mga katagang yon kay Mang Clarito. Lalo na't nakita at narinig niya pang sumang-ayon si Mang Rudy at Mang Iko sa kanyang mga sinabing yon. Mas lalo pang ang tumaas ang boses nitong si Mang Conrado dahilan upang sa aming direksyon na
nakatuon o naibaling ang lahat ng mga paningin ng mga tao sa aming mismong sabungan. Tumayamay kayong dalawa, Octavo at Clarito. Dahil pare-pareho kayong mga mangmanga, walang pinag-aralan, mga hampas lupa. Ikaw, Kano, wala kang ipinagkaiba sa ugali ng iyong ama. Isang traidor, hindi ba, Kano? Ha 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 ha. Huwag mong sabihin hindi mo alam ang lahat. Ha 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 ha. Na ang iyong ama ay isang magnanakaw. Magnanakaw ng mga lupain dito sa ating baryo. Hindi niya kayang bumili ng lupa dahil wala siyang pera. Kaya dinaan na lamang niya sa pagkamkam ng mga lupang hindi sa kanya. Ha 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 ha. Sa sinabing yon ni Mang Conrado kay Itay ay hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili. Nagpantinga ang kanyang tenga at alam kong napansin naming lahat yon dahil sa yun ang pinakang ayaw niya. Pinakang ayaw niya sa lahat ang pagdudahan ng kung ano-anong mga kasinungalingan at walang katotohanan paratang ang kanyang mga magulang, lalo na't na mayapa na ang mga ito. Pumula ang kanyang maputing hitsura at sa kauna-unahang pagkakataon, Sir Jess, ay noon pa lamang siya naming nakitang nasa ganoong hitsura. Nagmistula si Itay na isang galit na tigring anumang oras ay nakahanda ng umatake sa kanyang kaaway. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at nangalit ang kanyang mga ngipin. Habang walang kurap siyang nakatitig sa walang hiyang si Mang Conradong nooy, makikitang sapu-sapu nito ang kanyang tiyan at walang tigil sa kanyang ginagawang paghagalpak ng tawa. Ganoon din ang dalawa sa kanyang mga bataan. Ganoon pa may higit na mas nangibabaw kay Itay ang ugaling kong tawagin ay mapagpasensya o pasensyoso. Pilit niyang ikinakalma ang kanyang sarili nang biglang, Walang katotohanan! Walang katotohanan! Lahat ng mga sinasabi mo! Ha, iho! Conrado Asuncion! Ang nag-iisang anak ni Policarpio Asuncion at ng kanyang asawang si Glorieta. Hindi totoong magnanakaw ng mga lupain si Felipe de la Riva na siyang ama ni Cano. Walang katotohanan, iho. Lahat ng mga paratang mong yan sa isang taong may mabuting kalooban at pusong ginintuang ama ni Cano at matagal nang namayapa. tinig naming bigla ang singit at sulpot ni Lolo Berhel. Nasa sabungan din pala siya ng mga sandaling yun. Kapansin-pansin na rin, bagong-bago ang kanyang suot na tsinelas. At hindi na yung pudpod na tsinelas na suot-suot niya noon. May hawak itong kumikintab na tungkod na gawa sa matibay at maitim-itim na klase o uri ng kahoy. Tatang Berhel, kayo po. Ang sabi ni Itay, at yun din ang ginawa naming lahat. Halos magkakasabay-sabay kaming. Ganoon ang aming pagkakatanong kay Lolo Berhel. Ha 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 ha. Oo, mga iyo. Ako nga. At nasaksihan ko lahat kung papaano makipagbakbakan yang inyong malaginto. Napakaangas niya makipagbakbakan. Sabay-sabay kaming tatlong magkakapatid na lumapit kay Lolo Berhel at magalang naming hiningi ang kanyang kaliwang kamay upang magmano sa kanya. Pagkatapos ay, Hoy, tanda! Sino ka bang pesteng yawa ka? At ba't ka umiksi na sa aming usapan? Isa ka ring taong mangmang hampas lupa. Oh shit! iritado at inis na inis at walang modong pagkakasabi ni Mang Conrado kay Lolo Berhel. Hindi talaga yon nagustuhan ni Itay, kung kaya't, Conrado, wag mo na akong respetuhin o maging kaming lahat. Wag lamang si Tatang Berhel. Magbigay ka naman ng kahit kaunting paggalang sa matanda. tuluyan ka na talagang kinain ng inggit, galit at poot sa iyong puso. Ibang-iba ka na sa dating Conradong kilala ko, kababata at kaibigan ko. Conrado, naaalala mo pa ba noong mga bata pa tayo?
na pangarap mong maging isang magaling na doktor upang libreng sumerbisyo sa mga tao, lalo na nga sa mga matatanda. Nasaan na ang pangarap mong yon, Conrado? Ang dinig naming wika ni Itay sa kanya, ngunit ginantihan lamang siya nito ng napakatalim at makahulugang tingin. Tinging merong pambabanta. Hayaan mo siya, iho, Kano. Hindi na ako magtataka pa kung bakit ganyan kagaspang ang boses niya kung siya'y magsalita at kung bakit ganyan kabaho ang mga katagang inilalabas ng kanyang bunganga. Dahil iho, ganyan na ganyan rin ang ugali ng kanyang ama. Isang taong ugali na niya ang manghamak ng kanyang kapwa. Maiba ako, iho. Conrado, buhay pa ba ang iyong amang si Policarpio Asuncion? Tanong sa kanya ni Lolo Berhil. Buhay na buhay pa, tanda. At saka, wala kang pakialam sa kanya. Kayong lahat ay katulad nitong si Kano, isang taong basura. Ha 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 ha. Dahil sa sinabi at isinagot niyan yon kay Lolo Berhil at maging sa aming lahat, ay napawi ka ng pabulong itong si Lolo Berhil. Medyo pabulong lamang yon, ngunit rinig na rinig naming magkakapatid yon. Sinabi niyang, "Hay, totoo nga ang kasabihang, ang masamang damo ay matagal mamatay." Nasabi yun ni Lolo Berhil dahil kung si Lolo Berhil ay masasabi talagang meron na itong edad, ay di hamak palang mas matanda pa sa kanya ang ama nitong si Mang Conrado. "Conrado, muli kong uuliting sabihin sa iyo, hindi naging kami ni Tilenay. Hindi ko siya gusto. Tandaan mo yan, dahil sa yan ang huling katagang sasabihin ko sa iyo. At saka, hindi lamang 100 beses akong humingi ng patawad sa iyo na kahit pa ang totoo, wala akong nagawang kasalanan sa iyo. Nagpakumbaba ako sa iyo, Conrado, sapagkat umaasa akong maibabalik ko pa o maisasalba ang ating pagkakaibigan. Subalit sa tingin ko'y malabo nang mangyari pa yon. Ngayon, may tanong ako sa iyo, Conrado. Bakit? Bakit ka naparito sa sabungan? Ano ba talaga ang pinakang sadya mo rito?" Seryosong tanong niya kay Mang Conrado o ni Itay Kano. At doon, sumeryoso na itong si Mang Conrado. At sinabi nito sa kanyang, Masyado nang matunog o usap-usapan ang pangalan mo, Kano. Hindi lamang dito sa ating probinsya ng Masbate, kundi alam kong maging sa iba pang mga kadikit bayan o probinsya. At ang isa sa mga katunayan na masyado nang sikat ang pangalan mo, lalo na ngayang panabong mo. Dahil nakarating sa pandinig namin ni Papa ang tungkol sa iyong alagang panabong na isang pure gold at tinawag mong si Malaginto at hindi pa kayo nakontento. Dinugsungan niyo pa sa tawag na hari ng sabungan o ng salpukan. Well. Ang totoo maging ako may aminadong namangha. Namangha ako sa kanyang ipinakitang taktika sa pakikipaglaban. Hindi na sayang ang aming ginawang biyahe mula sa Maynila hanggang dito sa ating probinsya. Usap-usapan ka, Kano, at ang iyong Malagintong yan ng ibang mga probinsyanong mga magsasabong sa Maynila. Kung kaya't naparito kami ni Papa upang itapat sa iyong Malaginto ang aming 2 mga mandirigmang mga panabong. Sa susunod na linggo, pumapayag ka ba, Kano? Ang wika ni Mang Conrado kay Itay Kano sa matinong paraan ng pagkikipag-uusap, dahilan upang, "Maayos ka naman palang makipag-uusap, Conrado. Bakit mo pa dinaan sa pasuplado kanina?" Ang medyo natatawang pagkakasabi ni Mang Octavo. "Hindi ibig sabihin nito, Kano, ay maayos na ang loob ko sa iyo. Dahil matalo man ng iyong Malaginto ang 2 naming panabong, ay kailanmay kaaway pa rin at karibal ang tingin ko sa iyo, at hinding-hindi na magbabago pa yon. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba, Kano? Tayo na, mga bata." Pagkatapos na sarkastikong sabihin yon ni Mang Octavo kay Itay, ay tumalikod na ang mga ito sa amin
Mga boss, pasintabi po sa mga kumakain ngayon. Lalong-lalo na po sa mga nakikinig na madidiriin. Dahil sa dumahak pa ito at dumura ng mayapot na laway sa lupang nasa mismong tapat ni Itay. Ganoon katindi ang galit niya kay Itay. Pagkatapos nooy, nagpatuloy na ang sultada o sabong sa aming sabungan. Isang pangkaraniwang sabong lamang yon sa pagitan ng aming mga kababaryong mga sabungero laban sa mga dayuhang sabungero. Magkakasama na nga kaming umuwi nila Itay sa aming tahanan kasama sila Mang Oktabo at ang may tungkod na si Lolo Birhil. Labit-labit ko naman ang bayong noon kung saan ay sa loob noon ay naroon si Malaginto. Panalo kami sa perang pusta, ngunit wala kaming dalang bihag dahil sa yun ang patakaran sa aming sabungan noon. Pag tumakbo ang kalabang panabong at buhay pa ito, ay mapapasakamay pa rin ito ng may-ari. Pero talo sila sa pusta hanggang sa heto na naman tayo, Sir Jess. Paring Kano, baka pwede ulit kaming uminom ng bahalina sa inyong tahanan. Tamang-tama, makakadyaming na namin si Tatang Birhil at si Paring Rudy at Paring Iko. Paalam muli ni Mang Oktabo at ni Mang Clarito kay Itay na siya namang dinig naming pagsang-ayon nitong sina Mang Rudy, Mang Iko at si Lolo Birhil na kung saan ay mahilig din palang uminom itong si Lolo Birhil. Walang problema mga pare, basta't hindi ako iinom. Pero katulad ng naunay, haharap lamang ako sa inyo para makipagkwentuhan. Sagot naman ni Itay sa kanila. Tuwang-tuwa kaming lahat na magkakasama habang binabagtas na namin ang daan pabalik sa aming tahanan nang walang ano-ano'y. Mga pare, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Bigla ang wika ni Mang Clarito. Mabilis na pinunteriya ng aming mga paningin ang direksyon kung saan siya nakatingin at nakita naming lahat ang tatlong mga kalalakihang halos kasing edad lamang nila Itay Kano na nasa unahan ng daang aming nilalakaran. Nakatayo lamang ang mga ito at parang hinihintay nila kaming tuluyang makalapit sa kanila dahil sa makikita silang nakaharang sa daan. Teka lang, Paring Kano. Kilala ko ang isa sa kanilang tatlo, yung nasa parting gitna at may tinutunggang isang buting alak. Siya Paring Kano, si Tonyo, o mas kilala sa tawag na si Tonyong Sabongero at Lasinggero. Isa siyang bantog na tagabitaw ng mga manok panabong at usap-usap ang lahat ng mga panabong na kanyang bitawan sa gitnang bahagi ng sabungan ay siguradong panalo na. Ang gulat na pagkakasabi ni Mang Iko kay Itay Kano. Tama ka diyan, Paring Iko. Dahil sa yun din ang dinig kong usap-usapan tungkol sa kanya at natitiyak kong si Malaginto ang pakay nila dito sa ating baryo. Sagot naman sa kanya ni Itay Kano kung saan ay pare-pareho na kaming makikitang nagtataka kung bakit sila ay napapasyal sa aming baryo at makahulugan. Ang mga tinging kanilang ipinupukol sa aming lahat, lalong-lalo na nga Sir Jess, sa pitpit kong bayong kung saan ay naroon si Malaginto. Magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Kano. Hindi ba't yun ang pangalan mo? At ikaw ang nagmamayari ng isang panabong na ngayon kalat na sa buong bayan. Ang kanyang pagiging di umano'y isang hari ng sabungan. Ang isang malagintong panabong na merong pambihirang ipinakikitang abilidad sa larangan ng pagkikipagbakbakan. Sinyalado at natitiyak kong iyan ang laman ng bayong na nasa pag-iingat ng iyong isang anak. Dinig naming walang prenong pagkakasabi ng pasinok-sinok na si Tonyong Sabongerong Lasinggero habang mayat maya ang paglagok nito ng alak, patpatin lamang ang kanyang katawan. May katangkaran, gulo-gulo ang medyo mahabang buhok na para bang kung siya'y titingnan ay parang napakabaho niya
at parang hindi siya naliligo. Mabaho. Hindi naman po Sir Jess sa pamimintas. Mabaho kasi Sir Jess ang singaw ng kanyang katawan. Amoy bagoong o di kaya'y amoy tinapa. Basta't yung amoy ng isang taong lasinggero at hindi naliligo. Malalalim din ang kanyang mga mata na para bang kulang sa tulog pero sagana sa alak. Ganoon siya Sir Jess kung ilalarawan. Samantalang makikita namang maya't maya rin ang ginagawang paghitit-buga ng dalawang maedad na kanyang mga kasama ng sigarilyong tabako na nakalagay sa lalagyan ng tabako na kung tawagin naman ay kuwako. Butiti ang mga ito kung titingnan at masasabi talagang may kaya sa buhay. Marahil ay sila ang pinaglilingkuran nitong si Mang Tonyo o siya ang nagsisilbing tagabitaw sa kanilang mga panabong. Magandang hapon din sa inyong tatlo. Ano bang gusto niyong iparating tungkol sa aming malaginto? Sagot sa kanila ni Itay. Subalit ang isang mamang matabana na nasa parting kaliwa ni Mang Tonyo ang sumagot sa kanya at sinabi nitong, Ako si Alfredo, kano? Nais sana naming dumalo sa sabong dito sa inyong mismong baryo. Kasama itong aming tagabitaw. Na si Tonyo. At isa pa sa aking kumparing si Paring Eliazar. Upang sana'y matunghayan kung papaanong makipagbakbakan yang inyong malaginto. Ngunit, mukhang nahuli na kami ng dating. Kano, nais sana naming ibangga o subukan sa iyong malaginto ang aming mga panabong. Ngunit hindi pa sa ngayon, maaaring sa susunod pang pagkakataon kung okay lang ba sa'yo. Uwi kanya kay Itay na siya namang dinugsungan kaagad ng isa pa sa kanyang kumparing. Pinakilala niya sa pangalang si Mang Eliazar at sinabi niya kay Itay, Tama si Paring Alfredo. Kano? Ang tigisa naming mga batikang mga panabong ang gusto naming ibangga sa iyong malaginto. At siyempre, ang magbibitaw sa aming mga panabong ay walang iba kundi itong si Tonyo. Tumango-tango naman ng makailang beses itong si Mang Tonyo nang marinig niyang sinabi yun ni Mang Eliazar kay Itay. Sumagot naman si Itay sa kanila at sinabi niyang, Pumapayag ako sa nais niyong mangyari, subalit hindi ko pwedeng ibangga sa inyo ang aking mga panabong sa loob ng isang araw. O ang ibig kong sabihin ay isa lang sa inyong mga panabong ang makakabangga ng aking malaginto. At kung sakaling pala rin si malaginto sa isa niyong panabong ay sa susunod namang linggo ang isa. Siyempre, hindi naman pwedeng isabak ulit si malaginto kung katatapos pa lamang niya makipagbakbakan. Di ba tama ko? Pag-usapan na lamang natin sa susunod na pagkakataon ang tungkol sa mga bagay na yan dahil sa ngayong darating na linggo ay may makakabangga si malaginto at iyon ay ang isa sa mga panabong ni Conrado. Pagkatapos na sabihin yun sa kanila ni Itay ay nakita naming nagkatitigan ang tatlo sa isa't isa. Sabay wika ni Mang Tonyo kay Itay nang, Hindi pamilyar sa akin ang pangalang si Conrado, kano? Pero, kung totoo mang siya ang Conradong alam ko, at ang dinig kong usap-usapan ay anak siya ng matandang si Mr. Policarpio Asuncion, ay mag-iingat ka kano? O ang ibig kong sabihin ay kinakailangang mag-ingat sa kanyang panabong, yang iyong malaginto. Kaming lahat ay nagtaka at nagulat sa mga sinabing yun ni Mang Tonyo kay Itay, kung kaya't, Siya nga, Tonyo. Siya nga si Conrado Asuncion. Siya o ang kanyang panabong ang makakabangga ni malaginto ngayong darating na linggo. At teka lang, bakit mo pala nasabing kinakailangang mag-ingat ng aming malaginto sa kanyang panabong? Tanong sa kanya ni Itay. Dahil ang kanyang magtatari ay isang magtataring may mutyang ikinakarga sa kanyang panabong. Kadikit ng kanyang tari ang mutyang galing sa sapot ng gagambang bukid. Isang ore ng gagambang nakamamatay
o talagang masasabing lubhang mapanganib na klase ng gagamba. At ang magtataring yun, ayon sa aking balitay, nagngangalang si Laurel. Isang kinatatakutang magtataring sinadya pa nila sa probinsya ng Ilocos. Ingatan lang sana ng iyong malagintong madikitan siya ng kanilang panabong. Dahil pag nangyari yun, hindi na siya bibigyan pa ng pagkakataon ng kanyang panabong na makalayo pa, dahil ang katulad ng kanilang panabong ay isang gagambang lalamunin at hihilahing pilit patungo sa kamatayan. Yang iyong malagintong panabong ganoon kabagsik ang bisa ng kanyang mutya o ng mutya ni Laurel. Sa mga narinig naming sinabing yun ni Mang Tonyo kay Itay, ay napansin kong parang nabahala itong sina Mang Rudy, Mang Iko, Mang Octavo at Mang Clarito para sa magiging laban ni Malaginto sa panabong ni Mang Conrado. Subalit, hindi kaming magkakapatid, hindi si Itay at maging si Lolo Berhil, hindi kami nakakaramdam ng takot sa kung anumang panabong ang dalhin ni Mang Conrado sa aming sabungan o kung sino mang kilabot na magtatari ang kanyang upahan, at mas lalong wala kaming pakialam kung anong klase mang mutya ang ikarga ng kanyang magtatari sa kanilang panabong, dahil sa malaki ang aming tiwala sa aming kaibigang isang mabuting engkantong si Malaginto. Alam namin at nasisiguro namin pipinsalain niya ang katawan ng bawat manok panabong na kanyang makakabangga, at siya na ang magiging katapat ng sino mang mga tanyaga na mga sabongero saan mang bayan sila nang galing. At pagkatapos na sabihin yon ni Mang Tonyo kay Itay o maging sa aming lahat ang tungkol sa kung anong mutyang meron itong magtataring binayaran ng mag-amang sila Mang Conrado at ng amang nagngangalang si Policarpio, ay narinig naming nagpaalam sa kanila itong si Itay at kanyang sinabi sa kanila ang tungkol sa magaganap na laban ng kanilang mga panabong at ng aming Malagintoy sa susunod na lamang nila pag-uusapan. Dahil sa mas nakapokus si Itay Cano sa magaganap na bakbakan ng panabong ni Mang Conrado, hindi pa alam ni Itay Cano kung anong klaseng panabong kaya ang kanilang gustong itapat sa aming Malaginto. Hala, sige Cano. Sa susunod na linggo ay muli kaming babalik dito upang matunghayan namin kung papaano nga ba makipagpakbakan yang inyong Malagintong hari ng salpukan o ng sabungan. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Tonyo kay Itay, ay muli itong lumagok ng alak sa buting bilog. Sumang-ayon naman sa kanyang mga sinabing yon ang dalawang butiting sina Mang Alfredo at Mang Eliasar. Nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakad at banaag ko talaga ang matinding pag-aalalang noon ko lamang nakita sa hitsura nila Mang Octavo o sa apat na mga kaibigan ni Itay na parabang naduwag sila at nawala ng tiwala sa kakayahang meron ang aming Malaginto nang marinig nila ang pangalang si Laurel, ang isang magtataring may mutyang nakuha galing sa gagambang bundok, at kanyang itinatali ang sapot ng gagambang yon sa paa ng paglalagyan ng kanyang tari. Huwag kayong mag-alala, mga iho, huwag kayong matakot, dahil sino mang mga sabongero, magtatari at mga tagabitaw na usap-usapang may mga malalakas na mutyang ikinakarga sa kanilang mga panabong ay mabibigong patumbahin at gawing pulutan si Malaginto. Magtiwala lamang tayo kay Malaginto. Tinig naming lahat kung papaanong binasag ni Lolo Berhil ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila Mang Rodi at ng tatlo pang mga kaibigan ni Itay, at nagdulot yon ng bahagyang paghupa ng kanilang matinding alalahanin para kay Malaginto. Para sa aming alagang si Malaginto, walang sino man ang makakatalo sa lupit at bangis ni Malaginto.
Hindi ba tama ako sa mga sinabi ko, iho? Kano? Makahulog ang tanong niya kay Itay Kano. Mabilis namang nagtatakang ibinaling ni Itay Kano ang kanyang paningin sa kanya o kay Lolo Birhil at sinabi niya sa kanya ang mga katagang. Opo, Tatang Birhil. Tama po kayo diyan. Pinananatili ko po kasi ang magandang kalusugan o pagkukondisyon kay Malaginto upang hindi siya magkasakit at lalamya-lamya pagdating ng labanan. Totoong lahat ng mga sinabing yun ni Itay, Sir Jess, dahil sa yun po ang nakikita namin kay Itay na ginagawa niyang pag-aalaga kay Malaginto, maging sa iba pa naming mga alagang mga panabong hanggang sa kami ay tuluyan na ngang makarating sa bunganga o labas ng aming pintuang bakod. Mabilis kaming pinagbuksan ni Ina Estela. Kasunod ay nagpaalam itong si Mang Octavo at Mang Clarito kay Itay na kinakailangan muna nilang umuwi sa kanilang tahanan upang kumuha o mag-igib ng tubang kanilang iinumin. Pagpatak ng mga alas 5 ng hapoy, makikita na nga silang magkakaharap-harap na sa inuman. Pinagsaluhan nila ang tuba at ang kanilang ginawang pulutan ay ang isang pirasong isdang inihaw ni Inay. Medyo may kalakihan din ang nasabing isdang inihaw na yon na kanila pang isinawsaw sa toyong merong kalamansi. Masasayang kwentuhang sa inuman mo lang masasaksihan ang kasalukuyang makikita at maririnig sa kanila ng mga oras na yon. Nakikipagkwentuhan lamang si Itay sa kanila at hindi ito umiinom ng tuba, lalo na ang tumikim ng sigarilyo. Narinig ko pang binabanggit nila sa inuman ang pangalan ni Mang Conrado at ng kanyang amang nagngangalang si Policarpio. Hanggang sa, Iho, Kano, may tanong lang sana ako sa iyo tungkol sa kung ano ang ipinapakain mo sa iyong alagang si Malaginto. Tanong ni Lolo Birhil kay Itay Kano na siya namang pagsagot sa kanya ni Itay. Tatang Birhil, ang totoo po'y ayaw niyang kumain ng mga patokang binili ko sa bayan. Sa halip ay ang mga butil ng palay at ng mga mais. Ang gustong-gusto niyang kainin. Hindi ko po alam, Tatang Birhil, kung bakit ayaw niyang kumain ng mga patukang yun. Sagot sa kanya ni Itay kung saan ay nakikita nilang palakad-lakad sa loob ng aming bakuran ang nooy nakaalpas lang na si Malaginto. Higit na mas mainam kung kanoon, iho, Kano, na yung mga palay at mga mais lang ang kanyang kinakain kaysa sa mga pagkaing binibili mo sa bayan. Uwi ka pang muli ni Lolo Birhil. Hindi naman nagtagal pa ang kanilang inuman ng hapong yon dahil nga sa kinakailangan pang maglakbay pauwi sa kanilang baryo nitong sila Mang Rudy at maging si Mang Iko, lalong-lalo na nga itong si Lolo Birhil kung saan ay nasa sityo pa ng baryo nila Mang Rudy ang kanilang tahanan. Narinig ko pang pinangakuan nila Mang Rudy at Mang Iko itong si Lolo Birhil na kanilang ihahatid o sasamahan si Lolo Birhil pabalik sa kanilang sityo. Subalit tumanggi sa kanila si Lolo Birhil at kanyang sinabi sa kanilang kayang-kaya na niyang mag-isang umuwi sa kanilang sityo na para bang malaking-malaki ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Kinaumagahan ay balik ulit sa normal ang lahat. Abalang-abala si Itay sa mga gawain sa bundok sa pag-aalaga ng aming mga niyugan kasama si Inay Estela. Ganoon rin kaming tatlong magkakapatid. Nakapokus kami sa aming pag-aaral, Sir Jess. Ngunit lingid sa aming kaalamay ng mga araw na yon ay nag-uusap ang mag-amang si Mang Conrado at ng kanyang amang si Lolo Policarpio kasama ang kanilang dalawang mga alalay at ang upahang kilabot na magtataring nagngangalang si Laurel. Kamusta? Kamusta ang naging pagkikita niyo ng iyong immortal at matalik na kaibigan, anak? Magaspang na pagkakasabi ng amang si Lolo Policarpio sa kanyang nag-iisang anak na si Mang Conrado habang himas-himas nito ang kanyang panabong na isang baanging alimbuyuging napakaitim ng kanyang mga paa at nagtataglay ng bilugang malalaking mga mata at bukang-buka ang kanyang katawan. Idagdag pa ang kanyang nakakamanghang malaking ulong mamula-mula. Masasabi talagang isa itong mataas na uri ng panabong. Nakakatakot ito kung titingnan.
Masyado po akong namangha, Papa. Sa kanyang alagang malagintong panabong, masasabi ko talagang kakaiba ang kanyang panabong na yan. Tad ng mga kakaibang sinyal ang katawan, Papa. At pulidong-pulido kong umatake. Manghang pagkakasabi ni Mang Conrado sa kanyang matandang amang si Lolo Policarpio. Ganoon ba, anak? Conrado, ano sa tingin mo, Laurel? May ibubuga kaya sa kanilang panabong na isang malaginto yang iyong mutyang galing sa sapot? Sa sapot ng gagambang bukid, sa oras na yan ay ikarga mo sa taring gagamitin mo para sa ating alimbuyugin at panuksukang isa ring sinyalado. Tanong naman ni Lolo Policarpio sa kanilang magtataring si Laurel habang kanya nang marahang inilalabas sa loob ng bayong ang isa pang panabong. Isa itong panuksukang masasabi rin talagang mataas na uri ng panabong. Sinyalado dahil sa meron lamang itong tig-isang kaliskis sa kanyang tigmagkabilang mga paa. Buong buo ang kanyang kaliskis at hindi katulad ng ibang kaliskis ng manok na merong biak. At kung tawagin yon ng mga sabungero sa ating panahon ay bastunan, at ang kanyang palong ay tirik na tirik o tayong-tayo, maiksi lamang ito, ngunit nagbigay sa panuksukan ng maangas na postura. Bigla na lamang nangumisi nang mapanukso ang magtataring si Laurel at kanyang sinabi sa mag-amang Asunsyon ang mga katagang. Ha 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 ha! Kahit ano pang panabong ang makaharap ng ating alimbuyogin at panuksukan, boss, ay paniguradong sasambulat at mangangalat sa loob ng sabungan ang kanilang mga lamang loob. Kahit gaano pa kagaling ang kanilang panabong, natitiyak ko yan, boss. Dahil hindi pa man nagsisimula ang laban ng ating mga panabong sa kanilang malaginto, ay sinisiguro ko sa inyong panalo na ang ating mga panabong. Ha 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 ha! Hambog na pagkakasabi ng magtataring si Laurel sa kanyang mag-amang-among si Mang Conrado. Siguraduhin mo lang na magkakatotoo yung mga sinasabi mong yan, Laurel. Dahil malaking pera ang aming ibibigay o ibabayad sa serbisyo mo. Uwi ka sa kanya ng matandang si Policarpio na siya namang sinundan ng kanyang anak na si Mang Conrado at sinabi nitong, tama si Papa, Laurel. Hindi ako papayag na magpatuloy pa ang pagiging tanyag ni Kano. Masyado nang nakikilala ang pangalan ng basurang yon. Hindi ako makapapayag na maging sa larangan ng sabong ay siya pa rin ang magiging bida. Iritadong pagkakasabi sa kanya ni Mang Conrado, sumagot naman sa kanya itong magtataring si Laurel nang, kilalang kilala niyo ako, mga boss. Magmula nang mapasa iyo ang aking serbisyo sa larangan ng pagtatari sa inyong mga panabong, ay kailanman hindi pa ako nagmintis. At hindi na mabilang sa aking mga daliri ang mga pinaslang ng mga manok panabong na aking pinargahan ng tari. Magmula nang mapasa akin ang mutyang nakuha ko sa isang uri ng nakamamatay, nagagambang gubat. Ha 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 ha! Sa sinabing yon ng isang kilabot na magtatari sa kanila ay napanatag at parehong napangisi ang dalawang mag-amang mga ulupong. Nagmistulang mga traidor sa isang malaaksyong pelikula ang mga hitsura ng mga ito hanggang sa hito na nga, Sir Jess. Sing bilis ng hanging lumipas ang mga araw. Araw na naman ng linggo. Maaga pa lamang ay nakita naming nasa labas na ng aming bakuran sila Mang Rudy, Mang Iko at si Lolo Virgil. Ilang sandali pa'y nakita na rin naming paparating na rin sila Mang Clarito at si Mang Octavo. Masayang masaya silang nagbatian at nagkamustahan at pare-pareho silang makikitang mga bagong paligo at mga nakabihis ng mga sinaunang mga usong kasuotan. Mabilis naman silang pinapasok ni Itay Kano kung saan ay nakalagay na sa kanyang sariling bayong itong aming panabong na si Malaginto. Ipinagtimpla kaagad sila ni Inay Estela ng tig-iisang tasang mainit na kape at kanilang ipinaris doon. Ang ginawa ni Inay,
na tinamis ang balinghoy. Hindi na nakatanggi pa ang mga ito dahil sa sinabi ni inay sa kanilang kailangang busog kaming lahat bago kami pumuntang sabungan. Tahimik lamang at kalmadong kalmado si Malaginto sa loob ng kanyang sariling bayong. At pagkatapos naming mabusog lahat sa nilabong balinghoy ay nagpasya na nga kaming maglakad at pumuntang sabungan na nasa aming mismong baryo. Lahat kami noon ay may baong tig-iisang tubig na nakalagay sa maliit na galon. Yun kasi ang ugali ni Itay noon upang makaiwas sa matinding uhaw at init sa labas ng sabungan. Pagkarating namin sa aming mismong sabungay, nakita na namin doon ang tatlong silamang tonyong sabungero at lasinggero at katulad ng naunay, mayat maya ang tungga nito ng alat na nasa buting bilog. At kasama nito ang dalawang butiting mamang sabungerong kanyang pinaglilingkuran na si Mang Alfredo at Mang Ilyesar. Pare-parehong masaya at nakangisi ang mga ito sa aming direksyon at nang tuluyan na nga kaming makalapit sa aming mismong sabungang nooy, dinagsa talaga ng maraming sabungero at mga mamumusta at alam namin at natitiyak kong nanggaling pa ang mga ito sa iba't ibang lugar makatunghay lamang sa magaganap na banggaan ng aming Malaginto at ng panabong nila Mang Conrado. Nagbulong-bulungan na ang mga ito at kung ano-ano na ang kanilang sinasabi tungkol sa aming Malagintong nasa loob ng kanyang bayong nang biglang, Kumusta ka na, Eho? Kumusta na ang anak ng traidor at gahamang si Felipe de la Riva? Kamukhang kamukha ka talaga. Kamukhang kamukha ka talaga ng iyong ulupong na ama. Para kayong biniak at hinating inidoro. ang bastos at pang-aalipustang boses ng matandang si Policarpio na nooy nasa aming likuran na. At kararating lang nila ng mga oras na yon, kasama nito ang kanyang anak na si Mang Conrado at ang kilabot na magtataring si Laurel at maging ang kanyang dalawang mga bataan. May bitbit ang mga itong dalawang mga bayong at naglalaman ng mga panabong. Magagara at mamahalin talaga ang kanilang mga kasuotan, lalo na nga ang mag-amang Asunsyon. Kumikintab ang mga ginto sa kanilang mga daliri, sa kanilang mga leeg at maging sa kanilang mga palapulsuhan. Matanda na talaga itong si Lolo Policarpio, ngunit wala pa rin kupas ang hanging taglay nito sa kanyang katawan at parehong-pareho sila ng kanyang anak na si Mang Conrado. Kung gaano kapangit ang kanilang mga panlabas na itsuray, ganoon din kabaho at kapangit ang nilalaman ng kanilang pagkatao. Masama sila, Sir Jess. Nasabi ko yon dahil pati si Lolo na ama ni Itay Cano na matagal nang namayapa ay nagagawa pa rin nilang pagsalitaan ng mga hindi magaganda at alam kong walang katotohanan ang lahat. Huwag na huwag niyo pong babanggitin ang pangalan ni Itay, lalo na po sa mga walang katuturang mga paratang. Mawalang galang na po, Mang Policarpio. Kung yan po ang inyong pakay dito sa ating sabungan, ay wag na po nating ituloy pa ang magaganap na sabong ngayon. Sagot sa kanya ni Itay Cano at ramdam kong naiinis na ito sa kanila. Ngunit, wag mo na lamang silang papansinin pa, Iho. Cano, wala lang masabi sa iyo at sa panabong mo ang mga yan. Kaya sila nagkakaganyan. Ang payo kay Itay ni Lolo Berhil at yun na nga ang ginawa ni Itay. Hindi niya pinapansin ang mga ito at pilit niyang pinipigilan ang emosyong nooy lumulukob sa kanyang pagkapao. Na kahit pa'y patuloy pa rin sa pagsasalita ng mga walang kabuluhan itong sila Mang Conrado hanggang sa pinapasok na nga si Mang Iko na siyang aming permaminti ng magtatari sa aming alagang si Malaginto at si Itay Cano sa loob ng sabungan. Nang naturang sintensyador ng sabungan, dala ni Itay ang bayong kung saan ay naroon si Malaginto at ang kilabot na magtataring si Laurel kasama si Conrado at ang kanyang matandang amang si Policarpio. Marahan na ngang maingat na inilalabas ni Itay Cano sa loob ng bayong ang aming Malagintong panabong at nagsimula na namang mag-ingay lahat ng mga panabong
na hawak ng mga sabungero sa labas ng sabungan. Tumigil lamang ang mga ito nang inilabas na rin ni Mang Conrado sa kanilang dalang bayong ang kanilang baanging alimbuyugin. Agresibo ito, Sir Jess. Taliwas naman yun kay Malaginto dahil talagang kalmadong-kalmado lamang ito. Ngumisi ng makahulugan at may halong panunuya o panlalait para sa aming Malagintong panabong. Itong magtataring si Laurel na para bang kanyang sinasabing walang binatbat at masasayang lang ang aming Malaginto sa kanilang panabong habang kinakargahan na nga nito ng tari ang paanan ng kanilang baanging alimbuyugin. Ganoon din ang kasalukuyang makikitang ginagawa nitong si Mang Iko sa aming alagang panabong na si Malaginto. Nakita pa naming lahat kung papaanong may dinukot sa kanyang bulsa itong magtataring si Laurel. Isa itong posporong. Ang laman ay parang mga sinulid o sapot. Kumuha siya ng sapot doon at kanyang ipinulupot sa paanan ng alimbuyugin. Sa tingin ko, Sir Jess, ay punong-puno ng sapot ang laman ng nasabing posporong iyon. Pagkatapos niyang pulidong maikabit ang tari sa paanan ng kanilang baanging alimbuyugin. Manang-mana talaga sa kanyang dalawang mga salbahing amo. Yang kilabot na magtataring yan. Hambog din at walang ibang alam kundi ang umisi ng umisi. Ha 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 ha! Inis na inis at natatawang pagkakasabi ng katabi naming si Mang Rudy na siya namang bigla ang dinugsungan nitong second voice na si Mang Clarito. Oo nga, pare Rode. Mamaya ay ang itsura niyan ay para nang nilukot at tinupituping yero. Sa oras na butasin ni Malaginto ang katawan ng kanilang alimbuyuging baangin na yan. Dinig naming sabi ni Mang Clarito. Sumang-ayon kami sa mga sinabi niyang yun. Nag-umpisa ng magbulong-bulungan lahat ng mga mamumusta kung kanino ba sila pupusta. Sagad ang pusta nila Mang Octavo. Subalit si Itay ay alalay lang ang kanyang perang ipinusta kay Malaginto. Suporta naman para kay Malaginto ang ipinusta ni Lolo Virgil. Nakita pa naming pumusta kay Malaginto ang tatlong sinamang Tonyong tagabitaw at lasinggero at nang tuluyan na ngang makumpleto at maiayos ng Kristo ng sabungan ang mga pustay. Pinagharap na nga si Itay Cano at Mang Conrado sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang kanilang mga hawak na mga panabong at nang silang dalaway magkatapatan ay, Ngayon, Tereso, alias Cano, tingnan natin kung may bubuga nga ba ang panabong mong yan dito sa aming baanging alimbuyuging kinatatakutan ng lahat ng mga sabongero sa Maynila at maging sa Ilocos. Makinig ka, Cano. Titigan mong maigi ang alimbuyuging ito dahil ito na ang magpapahiya sa iyong Malaginto yan. Ha 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 ha. hambog na pagkakasabi ni Mang Conrado sa nooy. Kalmadong si Itay Cano. Malalaman natin yan, Conrado, mamaya. At saka, Conrado, huwag muna tayong magsalita ng tapos. Baka kasi mapahiya lamang tayo sa oras na yun ay hindi mangyari. Huwag sanang sasama ang loob mo, Conrado. Dahil sa yan ay payong kaibigan ko lamang. Marami kasi ang namamatay sa maling akala. Sagot naman sa kanya ni Itay, dahil sa'yo naman talaga ang totoo. At ramdam kong tinamaan doon itong si Mang Conrado, maging ang hambog at kilabot na magtataring si Laurel. Namutla at nagkulay suka ang mga ito. Hambog ka, Cano. Talagang hambog ka, lapastangan ka. Asik pa sa kanya ni Mang Conrado. Manalamin ka muna kasi, Conrado. At huwag kang magsasalita ng mga salitang makakasugat sa iyong kapwa. Lalo na nga sa isang taong katulad nating isa ring sabongero. Hindi na nagawa pang magsalita nitong si Mang Conrado dahil sa sinabi na sa kanila ng sentensyador ng sabungan na bitawan na nila ang kanilang mga panabong. Tinitigan niya ng napakasama, mata sa mata, itong si Itay Cano. Pagkatapos ay pinagharap na nga nila ang dalawang panabong. Tumuka ng mabilis at malakas sa ulo ni Malaginto ang naturang baanging alimbuyugin. Gumanti naman sa kanya itong si Malaginto. Mahina lamang yon. Ngunit lumagotok yun, Sir Jess, sa parting ulo o sa bungo ng alimbuyugin. At alam ng lahat na talagang nasaktan ang baanging alimbuyugin na yon. Napunit
ang kanyang balat sa parting uluhan. Kasunod ay inalis na nga nila ang taling nakapulupot sa kaluban ng bawat kani-kanyang mga kargang tari. Pagkatapos ay magkasabay na nga nila itong binitawan sa lupang sahig ng sabungan. Tumayong muli ng brusko at hindi gumagalaw itong si Malaginto. Tatapwat ang paanging alimbuyugin naman ni Mang Conrado. Pumustura kaagad itong parang papasugod sa aming Malaginto. Hiyawan na ang lahat ng mga tao sa labas ng sabungan nang walang ano-ano'y. Lumipad pa palapit kay Malaginto ang banging alimbuyugin. Kidlat ang bilis nitong pinalo at pinuntiriya ng kanyang tari ang katawan ni Malaginto. Nakita naming lahat kung papaanong tumama o dumampi sa katawan sa parting dibdib ni Malaginto ang kargang tari ng banging alimbuyugin, at nakita rin naming lahat sa kung papaanong dumulas lang ang kanyang tari sa balahibo ni Malaginto. Manghang-mangha kaming lahat noon dahil sa nakita naming hindi man lang umilag sa kanya si Malaginto. Hinayaan lamang niya ito at hinintay na makalapit sa kanya ang baanging alimbuyugin. Sa nangyaring yon ay nakita naming paunti-unti ng kumunot ang mga noo nila Mang Conrado. Lalong-lalo na nga ang magtataring si Laurel at ang matandang si Policarpio. Tama nga si Mang Clarito dahil nagsisimula na ngang parang tinupi-tuping lata ang kanilang mga noo. Sa kanilang nasaksihang yon, Imposible ito. Paanong dumulas lang sa balahibo ng Malagintong yan ang kargang tari ng ating banging alimbuyugin at hindi yung bumaon? nagtatakang tanong ng matandang si Policarpio sa kanyang magtataring hambog. Hindi ko rin po alam, boss. Pero isa lang ang nasa isip ko. Hindi kaya may mutyang galing sa gading inilagay sa paanan kadikit ng tari ang kanilang magtatari. Ganyan kasi ang bisa ng mutyang galing sa gabi sa isang panabong. Sagot ng magtataring, nagngangalang si Laurel sa matandang si Policarpio. Inutil ka, Laurel. Kung totoo yan, delikado pala ang ating panabong sa kanilang Malaginto. Iritadong wika pang muli ng matanda sa kanya. Bigla na lamang napasadsad sa sahig ng sabungan at dumulas ang baanging alimbuyugin sa lakas ng kanyang ginawang pag-ataking yon. At pagtayo nito'y bigla na lamang itong pumihit upang muling puntiryahin ng kanyang kargang tari si Malagintong nooy. Nakatitig lang sa kanya ng kalmado, hindi gumagalaw. At para bang hinihintay lamang niyang muling umatake sa kanya ang baanging alimbuyugin. Sinasabi ko na nga ba, ang Malagintong yan, isa pa yan sa kanyang mga kakaibang mga katangian at kakayahan. Magaling, panalo na si Malaginto. Dinig naming wika ni Lolo Berhil. Tuwang-tuwa ito, maging kaming tatlong magkakapatid at ang tatlong mga kumpari at kaibigan ni Itay. Muling pumormang parang aataking muli kay Malaginto ang baanging alimbuyugin. Samantalang hindi naman hinihiwalay ni Malaginto ang kanyang paningin sa kanya na parabang binabasa nito at pinakikiramdaman ang mga susunod nitong gagawing pag-atake sa kanya hanggang sa muling lumipad ang baanging alimbuyugin sa ere. Iniangat nito ang kanyang paang may tari at kanyang pinuntiriya ang ulo nang hindi gumagalaw na si Malaginto. Ngunit nang bigla na lamang umangat sa lupang sahig ng sabungan ang mga paa ni Malaginto, ibinukan niya ang kanyang dalawang malalapad na mga pakpak, ikinampay at kanyang sinalubong ang papasugod na baanging alimbuyugin. Dumikit siya sa alimbuyugin at pasimple niya itong piniktusan ng isang malakas, pulido at mabibigat na pagpalo sa kanyang parting kilikili. Kinalikot, sinira at winasak ng kanyang kargang tari ang parting kilikili ng baanging alimbuyugin. At kasunod ay ipinagkaloob niya sa kanyang dibdib ang isa pang tusok ng kanyang kargang tari. Giniba ni Malaginto ang kanyang dibdib na walang bisa. Ang mutyang galing sa ipinagmamalaking sapot ng gagambang nakamamatay ni Laurel dahil bumagsak sa sahig ng sabungan ang baanging alimbuyuging. Naghihingalo na ito at pati hayang bumagsak sa sahig ng sabungan. Unat na unat ang kanyang dalawang mga paa
at kumalat na sa sahig ng sabungan ang kanyang mga bituka. Wala ring palya ang pag-agos ng kanyang mapupula at namumuong mayayapot na dugo sa kanyang nakabukang tuka. Literal na itong makikitang malapit ng bawian ng buhay. Basang-basa na ng dugo ang kanyang buong katawan dahil sa kanyang tinamong sugat o pinsala sa kanyang buong katawan. Nagsiputakan at nag-iingay lahat ng mga dalang panabong ng ibang mga sabungero sa labas ng sabungan. Kasabay naman nooy ay ang dumadagundong na sigawan ng lahat ng mga pumusta at nagtiwala kay Malaginto. Wala talagang mapaglagyan ang tuwa sa aming mga puso. Napapaluha pa si Lolo Virgil dahil sa sobrang saya. Ganoon din ang tatlong sila Mang Rodi, Mang Octavo at si Mang Clarito. Samot-saring mga papuri ang kanilang isinisigaw tungkol sa aming alagang si Malaginto. Nagbulong-bulungan naman ang lahat ng mga mamumustang pumusta at pinili ang baanging alimbuyogin nila Mang Conrado. Sila Mang Conrado na nooy makikita ng iritado at dismayadong-dismayado ang mga ito. Nangangalit na at nagbabaga ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Itay Kano at sa nooy hawak ni Itay na si Malaginto na kung saan ni isang balahibo nito'y walang makikitang nakakalat sa sahig ng sabungan, hindi hinihingal. Higit sa lahat ay wala man lang itong tinamong ni kaunting kudlit o sugat galing sa tari ng kanilang baanging alimbuyogin. Samantalang tuluyan na ngang nangisay-ngisay at kalaunay nawala ng buhay ang kanilang kaawa-awang ipinagmamalaking baanging alimbuyogin. Wakwak na ang kanyang kilikili at maging ang kanyang dibdib. Panalo. Panalo na naman si Malaginto at yun ay masayang pasigaw na sinabi ng sentensyador ng sabungan. Samantalang, Paanong nangyari ito, Laurel? Laurel, nasaan ang mga sinasabi mong papatayin at gagawin mong pulutan ang Malagintong yan? Ha? Magsalita ka, litsugas ka! galit na pagkakasabi ng matandang si Policarpio sa kanilang magtataring si Laurel. Hindi ko rin pa alam, boss. Dahil maging ako may hindi talaga makapaniwala sa mga nangyayari. Ngayon lang ito nangyari sa kauna-unahang pagkakataon. Hintakot ang pagkakasabi ni Laurel. May isa pa tayong panabong, Laurel. Patunayan mong hindi totoo ang lahat ng ito, Laurel. Patunayan mo at huwag mong sabihing binasura lang ng kanilang Malaginto ang bisa ng iyong mutya. Patunayan mo, kargahan mong muli ng tari ang isa pa nating panabong at ubusin mong lahat ng mga sapot dyan sa loob ng iyong walang kwentang lalagyan. Gigil namang pagkakasabi ni Mang Conrado sa kanyang magtataring si Laurel. Nakita pa naming tumango-tango sa kanila ng makailang beses ang nooy. Nahihintakutang kilabot na magtataring si Laurel. Ilang sandali pa'y lumabas na ng sabungan si Itay at maging si Mang Iko. Dala nila ang bayong at ang aming panabong na si Malaginto. Mabilis naman silang hinabol ni Mang Conrado at ng kanyang amang si Policarpio at ng kanilang magtataring si Laurel. Bit-bit nila ang wala ng buhay na alimbuyogin at nang makalapit na nga sa amin sila Itay ay nag-uwi ka itong si Mang Conrado kay Itay nang Magaling talaga ang panabong mong yan, Kano. Masyado talaga akong humanga sa kanya. hilaw at halatang puro kaplastikan at pakitang taong pagkakasabi nitong si Mang Conrado. Ngunit ramdam namin ang matinding inis, inggit at galit sa kanyang kalooban. Ano ba ang importanteng sasabihin niyo, Conrado? At nasabi mo ang mga yan? Ang tanong sa kanya o sa kanila ni Itay. Alam mo, Kano, ang totoo hindi na ako makapaghintay pa. Gusto na naming makitang muli kung papaano makipagbakbakan yang Malaginto, yang iyong Malaginto sa isa pa naming panabong na isang sinyaladong panuksukan o sinibalang. Kano, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Patarian mong muli yang Malaginto, yang iyong Malaginto
at maging ang aming panuksukan. Gusto namin ng isa pang laban. Mabagsik na pagkakasambit ng matandang si Policarpio kay Itay. Sa sinabi niyang iyon ay bahagyang napaatras itong si Itay dahil sa kanyang naisip at naalala ang tungkol sa mga sinabi sa kanya ng misteryosong boses na nooy bumubulong sa kanya at sinabi nitong isang beses lamang sa loob ng isang linggo isasabong si Malaginto, kung kaya't bilang pagrespeto sa nagmamay-ari ng boses na yon ay nag-uwi ka itong si Itay sa kanila nang pasensya na kayo, Conrado, Mang Policarpio. Isang beses lamang po kasi namin isinasabong itong si Malaginto sa loob ng isang linggo. Sa isinagot niyang yon sa kanila napaismid itong si Mang Conrado at ang kanyang amang si Policarpio. Kung ano-ano pa ang kanilang sinabi kay Itay, makumbinsi lamang nila si Itay. Bakit iho? Ha? Yan ba ang bisa ng iyong mutyang ikinarga sa iyong Malaginto? Ha? Kaya, sige na. Kung talagang totoong hari ng sabungan, yang iyong Malagintong yan, ay papayag kayo sa nais naming mangyari. Ha? Sa sinabing yon ng ama ni Mang Conrado kay Itay, ay bigla na lamang na sumingit sa kanilang usapan itong si Lolo Birhil at sinabi nitong, Bakit hindi niyo respetuhin o igalang ang naging desisyon ni Kano? Talaga bang desperado na kayong ipahiya ang kanyang Malaginto? uwi ka ni Lolo Birhil na siya namang pagsang-ayon ng 4 pa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit Tumahimik ka! At ang katulad mong hampas lupa, isang kahig at isang tuka, ay wag na wag sasabat sa usapan. Ha? Naintindihan mo ba, Birhel? ang pagalit at pasigaw na pagkakasabi ng matandang si Policarpio Asuncion kay Lolo Birhil. Napayuko naman si Lolo Birhil at para bang siya'y napahiya. Masyado kaming naawa noon kay Lolo Birhil, kaming magkakapatid. Talagang lumalabis na kayong mag-ama. Conrado at ikaw, Tatang Policarpio, darating ang araw ay magbubunga at aanihin yung lahat. Ang lahat ng mga masasama at masasakit niyong mga sinasabi sa inyong kapwa. At saka, ano bang pakailam niyo kung isa man sa aking mga kasama at mga kaibigan ang gustong magsalita? At paano pala kung ayaw kong pumayag sa gusto niyong mangyari, ha? Ang sagot sa kanila ni Itay nang biglang, Sige na, Kano. Tatang Policarpio, Laurel, at lalong-lalo na nga sa'yo, Conrado. Tuloy ang magaganap na ikalawang laban ni Malaginto at ng inyong panuksukan, Kano. Patarian mo na sa iyong kaibigang magtatari ang inyong Malaginto, ganoon din niyang inyong panuksukan, Tatang Policarpio. Ika lamang, Kano. Maaari ko bang mahawakan at mahimas saglit yang inyong Malaginto? Ang dinig naming boses ng isang lalaking bigla na lamang na sumulpot sa likuran ni Mang Conrado. May katangkaran ito, mistiso, matangos ang ilong at nakasuot ito ng malinis na pantalong kupas at pinarisan ng maputing kamiseta de chino at bahagya pang makikitang nakatupi ang manggas noon sa kanyang tigmagkabilang mga bisig. At ang aming ipinagtataka noon ay kung sino ba siya o ang misteryosong mamang nagsalitang yon. At nooy makikita ng nasa pagitan nila Itay Kano at nila Mang Conrado. Hindi namin siya kilala, maging ng lahat ng mga tao sa labas ng sabungan. Ngunit ang bango-bango silbyes ng kanyang suot na kamisita de chino, at kung umasal ito'y parang kilalang kilala niya sila Itay at maging sila Mang Conrado, dahilan upang, Sino po kayo? At bakit po kilala niyo po ako? ang nagtatakang tanong ni Itay sa kanya. Ngumiti ito kay Itay ng makahulugan, dahilan upang mas lalo pang lumantad sa aming lahat ang kanyang maamong hitsura. Isang hitsurang masasabi talagang perpekto. Isang perpektong hitsura at pagkatao, misteryoso,
o punong-puno ng hiwaga ang kanyang pagkatao. Hindi na mahalaga pa kung sino ako o kung taga saan nga ba ako kano. Basta't patarian nyo na ngayon din ang inyong malagintong panabong na yan. Ang sabi pa niya kay Itay Kano kung saan ay katakatakang sa bawat pilantik ng kanyang dila o sa bawat katagang kanyang binibitaway ay nagbibigay yon sa amin ng ibayong pag-aasa at tiwala para kay Malaginto. Yung tipong parang kami ay kinukumbinsi ng aming mga sariling siya ay aming sundin sa gusto niyang mangyari. Hindi namin alam, Sir Jess, kung bakit. Pero iyon ang idinidikta ng aming mga isip noon. Gusto ko rin po sanang patarian si Malaginto. Subalit ay nangako po kasi ako sa aking sariling isang beses lamang sa loob ng isang linggo. Isasabong si Malaginto. Ang may pag-aalalang sagot sa kanya ni Itay. Ngunit alam ko yun, Kano. Subalit hayaan mong sa pagkakataong ito ay pagbigyan mo ang kahilingan ng mag-amang yan. Huwag kang mag-alala, Kano. Walang mangyayaring masama kay Malaginto. At iyan ay ipinapangako ko sa inyo. Ang wika pa niya kay Itay ng pabulong. Unang nasabing misteryosong mamang yon nang biglang walang ano-ano'y ay nakita naming marahang tinuka-tuka ng aming panabong na si Malaginto ang hinlalaki ni Itay. Dahilan upang nakita mo na, Kano. Maging si Malaginto'y pumapayag rin sa gusto kong mangyari. Basta't magtiwala ka lang. Basta't magtiwala ka lang sa iyong panabong. Dahil alam kong hinding-hindi ka niya kailan may bibiguin. Ang sambit pang muli ng misteryosong mama sa kanya. Kung kaya't pumayag na nga si Itay sa gusto niyang mangyari. Ngunit nakita pa namin iniabot niya sa misteryosong mamang yon ang aming alagang si Malaginto at napansin naming lahat sa kung papaano niya ito hinimas-himas sa kamarahan niyang ibinubuka ang tigmagkabilang pakpak ni Malaginto. Kalmado lang naman si Malaginto at para bang kilala niya rin kung sino ang misteryosong mamang yon. Nang bigla na lamang inihilamos nito at para bang ginayumos nito gamit ang kanyang maputi at makinis na palad ang ulo ng aming panabong na si Malaginto. Kinabahan si Itay na baka kung mapaano si Malaginto. Subalit ang kanyang ginawang yun kay Malaginto ay nagdulot ng kakaibang ibayong liksi para kay Malaginto. Nang ito'y kanya nang marahang inilapag sa lupa, bigla na lamang pumusturang brusko. Tumilaok ng sunod-sunod si Malaginto kung saan ay kanya pa yung sinabayan ng mayat-mayang pagpapagaspas ng kanyang tigmagkabilang mga pakpak na para bang kung ito'y titingnan ay sabik na itong muling kargahan ng tari at muling makipagpakbakan. Muli na namang nagwawala at naging alerto lahat ng mga panabong na nasa pag-iingat ng kani-kanilang mga amo ng mga oras na yon. Maging ang sinyaladong panuksukang panabong nila Mang Conradong nasa loob ng kanilang bayong. Ilang sandali pa'y kinuha itong muli ng misteryosong mamang yon. Pagkatapos ay maingat niya itong iniabot sa nooy. Nagtatakang si Itay Kano. Sige na, Kano. Patarian mo na ngayon din ang Malagintong ito. Tuloy ang ikalawang laban niya sa panuksukang sinyaladong panabong ng mag-amang Asunsyon. Ang muli pa niyang sabi kay Itay kung saan ay rinig na rinig lahat ng mga katagang yon ng mag-amang sinamang Conrado. Kung kaya't pare-parehong nagkatitigan ang mga ito sa isa't isa dahil sa kung papaanong nalaman itong isang sinyaladong panuksukan ang laman ng kanilang bayong, isamantalang nasa loob pa yun ng bayong at hindi pa nila inilalabas. Teka lamang, sino ka bang mangkukulam o mambabarang ka? Saang planeta ba o dimensyon ng mundo ka ba nang galing? Ha? Dahil papaano mo nalamang isang sinyaladong panuksukan o sinibalang ang laman ng aming bayong? Sumagot ka, Unggoy! Ang iritado
at larawan ng matinding pagtatakang pagkakasambit ni Mang Conrado sa naturang misteryosong mamang nooy. Makikita nang nasa tabi ni Itay, ngumisi lamang ito sa kanya at hindi siya nito sinagot. Hayaan mo na, iyo. Anak, kung sino man ang adik na yan, ay marapat lang tayong magpasalamat sa kanya. Ang saway naman sa kanya ng amang si Tatang Policarpio sa kanyang balasubas na anak na si Mang Conrado. Bakit po, Papa? Tanong ni Mang Conrado sa kanyang ama. Dahil anak, sa tulong ng kumag na yan, ay mabilis nating nakumbinsing ilabang muli ni Kano ang kanyang malaginto sa ating huling panabong sa ikalawang pagkakataon. Di ba, anak? Sa narinig na yon ni Mang Conrado sa kanyang amay, bigla na lamang na umaliwalas ang itsura nitong balasubas na si Mang Conrado. Bigla na lamang itong humagalpak ng tawa at ngumisi kay Itay at sinabi nitong, Ha! Kung sa bagay, Papa, tama ka nga. Hoy, Onggoy, kung sino ka man o kung ano man at saang lahi ka man nagmula, ay nagpapasalamat kami sa iyo. At ikaw naman, Kano, bakit nakatunganga ka pa riyan? Ha? Bakit hindi mo pa patarian sa isa mong kaibigang katulad mo ring isang hampas lupa at inutil na magtatari yang hawak mong malaginto? Dahil sabik na akong makita kung papaanong wasagin at pagpira-pirasohin ng kargang tari ng aming sinyaladong panuksukan ang iyong malaginto at kung papaanong iluwan ng kanyang katawan lahat ng kanyang mga kinain at lalong-lalo na nga ang kanyang mga bituka at lahat ng kanyang mga lamang loob. Dahil kung yang inyong malagintong panabong ay usap-usap ang hari ng salpukan o hari ng sabungan, pues ito namang aming sinyaladong panuksukang panabong ay binansagan namang tirador ng mga manok panabong. Ha! ang may angas at may paniniguradong pagkakasabi ni Mang Conrado kina Itay at sa naturang misteryosong mamang hindi talaga namin kilala kung sino siya, subalit para bang ang gaan-gaan ng loob namin sa kanya. Mga pare, pamilyar ba sa inyo ang itsura nitong mamang nasa ating panig ngayon? Kasi pare, ang totoo pinipilit ko ang aking isip kung nakita ko na ba siya noon. Pero hindi talaga hindi ko talaga siya kilala. Tinig naming magkakapatid na medyo pabulong na pagkakasabi nitong si Mang Octavo kina Mang Rudy, Mang Clarito at maging kay Lolo Berhil. Sinagot naman siya ng dalawang sina Mang Clarito at Mang Rudy nang, Pare-pareho lamang tayo, pareng Octavo. Hindi rin namin kilala kung sino ang lalaking yan dahil sa ngayon lang namin siya nakita. ang sagot sa kanya ni Mang Clarito at ganoon din ang naging sagot sa kanya ni Mang Rudy patungkol sa nasabing misteryosong mamang yun. Samantalang nooy makikitang seryoso lamang na nakatingin lamang itong si Lolo Berhil sa nasabing mamang yon at parabang pilit niya itong kinikilala. Alam namin at ramdam naming lahat na maging siya may nahihiwagaan din sa misteryosong mamang yon hanggang sa Sige na, paring ako. Kargahan mo na ng iyong dalang tari ang paanan ni Malaginto sa ikalawang pagkakataon, pare. Sa sinabing yun Itay sa kanyang kaibigang magtataring, si Mang Ikoy, ay bigla na lamang pumagitna ang sentensyador ng sabungan at pasigaw niyang sinabi sa lahat ang mga katagang, Tuloy ang laban sa ikalawang salpukan sa pagitan ng panabong nila Boss Conrado at ng kanyang amang si Tatang Policarpio laban sa hari ng sabungan o hari ng salpukang panabong nila Kano na isang Malaginto. Pagkatapos niyang sabihin yun ay muli na namang nagkagulo at nagbulong-bulungan lahat ng mga mamumusta. Tayo na, Laurel. Sa loob at gilid ng ruweda, kargahan mo na ng tari ang ating sinyaladong panuksukan. At gusto ko, ubusin mo lahat ng matyang sapot galing sa makamandag at nakamamatay na gagambang bukid diyan sa loob ng iyong lalagyan at ikarga mo kadikit ng tari. Wag na wag kang mabibigo, Laurel. At wag na wag mo kaming ipapahiya dito sa aming mismong sabungan.
Ang utos ni Mang Conrado sa kanilang kilabot na magtataring, nagngangalang si Laurel. Pawisan ito at namumutlang, sumang-ayon sa mga sinabi sa kanya nitong si Mang Conrado, na para bang kung ito'y titingnan ay mababanaag na sa kanyang hitsura ang matinding takot sa posibleng kahahantungan ng kanilang sinyaladong panuksukan. Sa kargang tari ng aming alagang si Malaginto, pinipilit nilang ipakita at iparamdam sa iyo, Kano, na matapang sila at sila ang magtatagumpay sa magaganap na salpukan ng kanilang panabong laban sa iyong Malaginto. Ngunit hindi yun ang nakikita ko sa kanila ngayon. Ang dinig ni Itay na sabi sa kanya ng kanyang katabing misteryosong mamang yon, habang kasalukuyan na noong makikitang maingat na hawak ni Itay Kano si Malaginto, kung saan ay makikita na si Mang Ikong abalang-abala na sa pagkarga ng pulidong tari sa paanan ni Malaginto. Ano po bang ibig mong sabihin? Hindi po kita maintindihan. Masyado pong malalalim at mahihiwaga lahat ng mga katagang binabanggit niyo. Magmula pa man kanina, ang nagtatakang tanong sa kanya ni Itay Kano. Ang mag-amang yon ay ramdam ko ang matinding galit at inggit nila sa iyo. Hindi lamang yon. Ramdam ko at rinig na rinig ko ang mga nagsisitakbuhan at naghahabulang mga daga sa kanilang mga dibdib. Ramdam nilang tagilid na sila sa laban. Pero masyadong mataas ang kanilang mga pride at ayaw nilang sumuko sa iyo. Ha ha ha. Nakikita ko na ang kanilang madilim na hinaharap. Sagot sa kanya ng misteryosong mamang yun, at nang marinig yun ni Itay ay bahagya siyang nakaramdam ng takot, pag-aalala at kaba sa kanyang nooy dating matalik na kaibigan, dahil narinig niyang sinabi ng mamang yon ang mga katagang nakikita na niya ang kanilang madilim na hinaharap. Ganoon pa may ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi niya magawa-gawang banggitin sa mamang yon kung ano ang ibig nitong sabihin. Nangilabot na naman noon si Itay ng mga sandaling yon, hanggang sa heto na nga ang pinakahihintay ng lahat ng mga nakikinig sa inyong channel, Sir Jess. Dahil sa pagkatapos na ubusing ilagay at ibuhol ng magtataring si Laurel ang kanyang mutyang sapot ng gagambang nakamamatay sa paanan ng sinyaladong panuksukan katabi ng tari, ay pinagharap nilang muli sina Itay Kano at Mang Conrado sa gitnang bahagi ng sabungan sa ikalawang pagkakataon sa hudyat at utos ng sentensyador at ng Kristo ng sabungan. Masyadong nakakatakot kung ikukumpara at kung titingnan ang postura at maging ang laki ng sinyaladong panuksukang panabong nila Mang Conrado kung ito'y ikukumpara sa aming Malagintong panabong. Bukod pa doon ay agresibo ito at talagang nagpupumiglas sa kamay ni Mang Conrado, samantalang si Malagintoy, kagaya ng mga naunay, kalmado lamang ito at parang kanyang sinasabing, lagot ka sa akin mamaya pag tayong dalawa ay magkaharap na. Ganoon, Sir Jess, kung titingnan itong si Malaginto. At nang silang dalawa'y tuluyan na nga magkaharap sa gitnang bahagi ng sabungay, muli na namang nagpakitang gilas itong damuhong na si Mang Conrado sa paraang sinabi niya kay Itay ang mga katagang, Kano, ito na ang huling panabong na makakabangga ng iyong Malaginto. At ang panabong na ito, Kano, ang magpapabagsak sa iyong Malaginto. Sinisiguro ko yan, ha 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 ha. Sinagot naman siya ni Itay at kanyang sinabi sa kanya, Talaga ba, Conrado? Pasensya ka na, kaibigan. Bakit parang napapansin kong parang naiihi? Nanginginig at namumutla yung inyong inupahan o binayarang sabi nyo'y isang kilabot na magtataring si Laurel. Wika sa kanya ni Itay, kung saan ay mabilis na ibinaling ni Mang Conrado ang kanyang paningin sa kanyang likuran, kung saan ay naroong nakatayo ang kanilang magtataring si Laurel at maging ang kanyang amang si Tatang Policarpio. At totoo nga ang sinasabi sa kanya ni Itay
tungkol sa kanila dahil hindi lamang ang magtataring si Laurel ang makahalatang nanginginig, kundi maging ang kanyang amang si Policarpio ay naging katulad na ng kalagayan ni Laurel. Banaag ang mga ito ng labis-labis na pag-aalala para sa nalalapit na salpukan ng dalawang panabong. Mas lalo pang ang kinakitaan ng matinding inis at galit Taytay Kano itong si Mang Conrado ng mga tagpong yun. Dahil sa pakiramdam niya alam ni Itay na sila ay tagilid na sa laban. Hanggang sa magkasabay na nga nilang pinagharap na muli ang dalawang panabong. Naunang tumuka si Malaginto sa ulo ng kanilang sinyaladong panuksukan at kagaya ng nangyari sa paanging alimbuyugin, lumagutok ang ulo ng sinyaladong panuksukan. Nagpungas-pungas pa ito at talagang makahalatang ito ay nasaktan. Sa ginawang yon ni Malaginto sa kanya at nang ang nasabing panuksukan naman ang binigyan nila ng pagkakataong tumuka kay Malaginto, bumuelo ito at kanyang tinangtang ibaon sa ulo ni Malaginto ang kanyang mahaba at matulis na tuka. Tumama naman yun sa ulo ni Malaginto, ngunit nabigo siyang ibaon yun dahil dumulas ang kanyang tuka sa ulo ng aming panabong na isang Malaginto at pagkatapos ay muli na nga nilang ibinaba sa lupang sahig ng sabungan ang dalawang panabong katulad ng palaging inaasal at ipinakikita ni Malaginto sa bawat umpisa ng labanay ay nananatili itong kalmado, nakikiramdam, hindi gumagalaw at binabasa nito ang bawat kilos ng kanyang mga nakakasagupa na kapagtataka namang hindi rin pumusturang parang papasugod ang nasabing sinyaladong panuksukan. Mariin lang din itong nakikiramdam sa aming Malaginto. Pareho silang nakikiramdam sa bawat isa. Naggagawa pa nitong tumuka-tuka sa sahig ng sabungan habang marahan niyang inihahakbang ang kanyang mga paa. Ngunit nananatiling nakatuon ang kanyang paningin sa nooy nakatayong si Malaginto. Napuno ng nakabibinging katahimikan ang paligid ng sabungan at inisip ng ilan sa mga taong naroon ay ang sinyaladong panuksukan na ang susunod na magiging hari ng salpukan o ng sabungan, samantalang nananatili lamang na tahimik ang misteryosong mamang yun na ayaw magpakilala sa amin. Kalmadong-kalmado ito habang nakatitig sa dalawang panabong na nasa gitnang bahagi ng sabungan nang walang ano-ano'y. Bigla na lamang bumuelo at lumipad. Papalapit ang sinyaladong panuksukang nagmistula itong ibong Maninila at pagkabagsak niya kay Malaginto'y pinunteriya kaagad ng kanyang kargang tari si Malaginto. Talsik si Malaginto, papalayo sa kanya at hindi pa ito nakontento si Reyes. Sinundan ng sinyaladong panuksukan si Malaginto at nang siya'y tuluyan na ngang makalapit kay Malaginto'y sunod-sunod niya itong binigwasan ng palo ng kanyang kargang tari. Sunod-sunod yun at walang patid. Hindi gumaganti si Malaginto sa kanya na para bang siya'y nagpapaubaya lamang sa kanya. Ganoon pa may katakatakang ni kaunting patak ng dugo sa sahig ng sabungan o maging sa katawan ni Malaginto'y wala kaming makikita. Nang siya'y bumagsak sa lupa, di kalayuan sa katunggaling panuksukan, sa halip ay nananatili pa rin itong brusko at hindi napapagod. Sa kabila ng mga pinakawalang palo sa kanya ng sinyaladong panuksukan, malinis pa rin ang tari ng sinyaladong panuksukan. Sinyalis na hindi siya nagtagumpay sa mga ginawa niyang pag-atake kay Malaginto hanggang sa nakita namin sa kauna-unahang pagkakataon ay bigla na lamang na yumuko si Malaginto paharap sa kanyang panuksukang katunggali. Bigla na lamang itong tumusturang parang aatake sa kanyang katunggaling panuksukan nang bigla na lamang itong tumalon at lumipad ng napakataas. Dumungaw ito sa panuksukan at makikita namang nakasilong sa kanya ang kanyang katunggaling panuksukan.
Pagbagsak niya sa mismong tapata ng panuksukay, sunod-sunod niya itong pinalo ng pinalo. Walang palya at nagliparan ang mga balahibo ng panuksukan sa loob ng sabungan. Hindi ito makabuelo at mas lalong hindi ito makaganti ng pagpalo kay Malaginto dahil sadyang napakabilis at malalakas ang ginagawang pag-atake sa kanya ni Malaginto. At pagbagsak ng panuksukay siya namang muling pagpalo at pagkikig sa kanya ni Malaginto. Hindi namin alam kung bakit naging ganoon kawalang hiya, kahalimaw at kaagresibo kung makipagbakbakan si Malaginto. Kanya pang pinasadahan ng sunod-sunod na pupog sa parting likuran. Ang nooy nakalublob ng sinyaladong panuksukan. Bago niya ito tinigilan at lumayo si Malaginto sa kanya sa nooy nakalublob at hindi na gumagalaw na sinyaladong panuksukan. Hinding-hindi makapaniwala si Itay, maging kaming lahat, sa kakaibang bangis ni Malaginto. Nananatiling pare-parehong mga nakaawang na ang aming mga bibig at bumalik lamang ang aming wisyo nang marinig naming sumigaw na ang sentensyador at sinabi nitong panalong muli si Malaginto sa ikalawang pagkakataon. Samantalang nagmistulang, binabad sa Soka at Sunrocks ang mga hitsura ng mag-amang si Mang Conrado, maging ang magtataring si Laurel at ang dalawa pa sa kanilang mga bataan dahil nang suriin ng sentensyador at ni Laurel ang kanilang panuksukay. Nagmistulan na itong gagawing inasal dahil halos maubos na ang kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. Hindi lamang yon, tad-tad ito ng magkakadikit-dikit na tusok ng tari galing kay Malaginto. At nang ibaling ko ang aking paningin sa kinaroroonan ng misteryosong mama upang sana'y aking makita kung ano ang kanyang magiging reaksyon, subalit bigla na lamang itong nawala sa kanyang kinapoy-festuhan. Makailang beses ko pang iginala ang aking paningin sa paligid ng sabungan sa mga taong nagsisiksikan, subalit hindi na siya makita ng aking paningin hanggang sa aksidenteng naibaling ko ang aking paningin sa kinatatayuan ni Itay Kano na nooy kasalukuyan pa ring nasa loob ng sabungan at maingat niyang hawak-hawak ang walang kargang taring si Malaginto. At katulad ko, Sir Jess, ay makikita ring banaag ng pagtataka ang hitsura ni Itay na para bang iisang tao lamang ang gustong makita ng aming mga mata. At yun ay walang iba kundi ang misteryosong mamang hindi talaga namin kilala. Bago lamang sa aming paningin ang kanyang hitsura, ang mamang nag-udyok kay Itay. Natari ang muli si Malaginto at pinangakuan pa kami, huwag mag-alala para sa magiging laban ni Malaginto. Pareho kaming nasa ganoong sitwasyon ni Itay nang biglang, Huwag mo nang pilitin pang makita pang muli yon, Pidel. Iyo, kung nasaan na ang lalaking yon, dahil nasisiguro kong hindi na siya muli pang magpapakita sa sabungang ito. Ang dinig kong bigla ang wika ni Lolo Birhil na nooy nasa aking likuran, dahilan upang, Lolo Birhil, bakit po? Ano po bang ibig niyong sabihin? Ang nauutal at may pagtatakang tanong ko sa kanya. Iho, ang mundo ay totoong binabalot ng misteryo at kababalaghan dahil simula pa lang ng una, nang makita ko ang lalaking yon, ay ramdam ko nang hindi siya tao na katulad natin. Lolo Birhil, bakit niyo po nasabi yan? Paano niyo po nasabing hindi tao o katulad natin ang mamang yon?